Ako si Wilma Raceles at bago ako dumating sa Simbahang Universal, ang buhay ko ay bagsak. Wasak ang aking pamilya, wasak ang kalusugan ko, wasak ang financial na buhay ko, at higit sa lahat yung spiritual na buhay ko. So sa pamilya ko, meron akong isang kawalan ng hustisya sa pamilya ko at ito ay yung anak ko si Jules. Siya ay nalulong sa droga at sinubukan pa niya na magbenta ng droga. At nagkaroon yung time na palagi siyang nakakulong kasi hinahunting siya ng isang tao na nag-order sa kanya ng droga pero hindi niya naibigay yung order ng tao na ito at siya ay hinahunting kaya lagi siyang nakakulong. Pero nakita ko yung ibang attitude niya. Palagi niya akong inaaway, palagi niya akong sinisigawan na hindi ko alam kung bakit. At dumating pa yung panahon na muntik na silang maghiwalay na mag-asawa. Andun yung time na para akong nanghihina na dahil sa mga frustration ko sa kanya. Sobra talaga. Binigyan ko pa sila ng business na mag-asawa pero nawala lang. Kasi nga gawa nga ng addiction niya na ito sa droga. Hindi lang sa droga, lahat ng sigarilyo, alak, womanizing, pornography. Yan, lahat yung mga nasa kanya na yun lahat. Dumating pa yung time pala na inaabangan lang niya yung kuya niya. Galit na galit siya sa kuya niya na gusto na niyang saksakin. At itong nangyayari na sitwasyon na ito sa anak ko kay Jules, ito yung kawalan ng hustisya kasi nagsisimba ako. Nakilala ko ang Diyos na makapangyarihan at dakila, pero bakit ganito yung anak ko? So yung mga campaign na sinalihan ko about sa prayer kahilingan ko sa kanya, wala pang kasagutan. Pero nagpatuloy pa rin ako, hindi ako tumigil. Kahit nandun yung time na para akong nanghihina, parang sabi ko na ayoko na, pagod na ako. Pero hindi, nandun yung na magpatuloy ka. Don't give up. So nagpatuloy pa rin ako, gumagawa pa rin ako ng sacrifice sa campaign, patuloy pa rin ako gumagawa ng vow sa altar ng Diyos, sa mga purposes about sa family. Nilalagay ko lahat yung mga sakripisyo ko para sa Kanya sa altar ng Diyos. Kasi doon yung hustisya ng Diyos sa altar. Nagpe-pray ako sa altar. Yung kahilingan ko, itinataas ko sa Diyos, pinipresent ko sa Diyos. Ganun yung mga ginagawa ko. Tapos, may sinabi ng Diyos kung ano yung isasacrifice ko at nag-ubi ako. Ginawa ko talaga ito. So, ginawa ko after yung campaign na yon, yung I think pang-anim na campaign. Salamat sa Diyos. Sinagot ng Diyos yung kawalan ng hustisya sa buhay ko. Dumating pa yung time na nagpabaptize siya ng tubig dahil sinuko na niya yung buhay niya. Kasi sinabi rin niya sa akin na pagod na ako sa buhay ko na ito. So, nagpabautismo siya. Talagang nandun yung desisyon niya talaga na gusto niya na magbago. Hindi na siya yung dati na nasa mga lugar ng kung saan lugar na nandun kasama yung mga gumagamit ng droga. Talagang nabago siya ng husto talaga, pati sa mga ugali, mga attitude niya na talagang nabago siya ng husto. Binago siya ng Diyos. May kasiyahan na ako dahil sa Espiritu Santo at sobrang kasiyahan yung naramdaman ko nung nakita ko yung anak ko na, lalo na pag nag-evangelize na magkakasama kami, hindi ko talaga ma-explain, tinitingnan ko siya at sabi ko, Panginoong Diyos, salamat talaga, salamat. Alam mo yung isang kasiyahan ng isang ina na makita yung anak na nandun, naglilingkod, at nandun sa presensya ng Diyos, patuloy pa rin din na nakikipaglaban sila. No matter what, syempre, may mga problema pa rin pinagdadaanan, pero hindi sila tumitigil. At nandun pa rin din ako na gumagabay din sa kanila, na patuloy na nakikipaglaban din sila. So ngayon, yung si Jules at yung asawa niya, kasama kong naglilingkod sa Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos dahil yung altar yung naging korte ko at ang Diyos ang naging hukom ko na siya yung nagbigay ng justice sa mga problema na pinagdaanan ko.